Hallelujah. Praise God. Mga kapatid, magnanay na pala pero hindi sukatan po yung oras para sa atin. Basta nandito tayo and I believe dinala tayo ni Lord sa lugar na ito pang siya ay papurihan natin. Kahit magdamagan tayo mga kapatid, lalangoy tayo sa presensya ni Lord. Amen. Praise God. Salamat sa Diyos dahil binigyan na naman ako ng isang pagkakataon na maging mouthpiece ng kanyang mga salita. So, just open our Bible from the book of Romans, chapter 8, verse 28. Tayo po tayo, mga kapatid. Isang verse lamang po ito. So, I believe maraming i-reveal si Lord sa buhay natin. Sabay-sabay po natin basahin. And we know that to them that love God, all things work together for good, even to them that are called according to His purpose. Hallelujah. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito dahil pinagkatipon mo na naman po kami, Ama, upang ikaw po ang siyang aming maluwalhati at maitaas sa aming mga buhay. Dalangin ko po, Panginoon, sa gabing ito, binubuksan po namin ang mga spiritual hearts po namin, O God, ang aming mga mata, ang aming mga puso, Panginoon, at Lord, naanyayahan po namin, Panginoon, yung dakilang presensya, ang banal na Espiritu, siyang manahan sa aming buhay. Sa gabing ito, na sa bawat salita na aming maririnig, Panginoon, ito po ay maitanim po sa aming mga buhay na magiging word of encouragement, guidance, wisdom, and blessings po sa bawat makakarinig, O God. Marami pong salamat, Ama. At Lord, dalangin ko po, Panginoon, itago niyo po ako, Panginoon, sa iyong likuran, O God. At wala po akong karapatan, Panginoon. Subalit, binigyan mo po ako ng opportunity, Panginoon. Lord, ang tanging makita lamang po, Panginoon, sa aking buhay ay iyong kaningningan sa bawat salita mo, Panginoon, na ikaw po ang siyang may agda ng gabing ito, na ikaw po ang siyang aming makapiling at makasama, Panginoon. Subalit, may mga problema, may mga bagabag, Panginoon. Lord, hindi po kami titingin, bagkus ang titingnan po namin, Panginoon. Sa bawat pagkinig ng aming mga salita, ng iyong mga salita sa gabing ito, Panginoon, Lord, ay mabubuksan po kami, Panginoon, sa aming mga spiritual na pamumuhay, O God. At kami po, Panginoon, ay lalago. Dahil yun po ang aming inaasang, Panginoon, ang mapaglingkuran ka, Panginoon, at mapasalamatan ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat po, O God, ng napakarami. Sa iyo lamang po ang kapurihan at pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Glory to God, mga kapatid. So, napakabuti ni Lord dahil simula nung nagpunta po tayo sa lugar na ito, tayo ay tinawag, tinuruan, at sa bawat pagtuturo ng Panginoon, doon tayo nire-release ni Lord. Dahil ang Panginoon ay, may mission ang Diyos sa buhay natin, mga kapatid. May mission siya kung bakit tayo po ay nakarating ng Riyadh, yung iba galing pa ng iba't ibang lugar sa Pilipinas, balit dito tayo pinagtagpo ni Lord. Ang plano po ng Diyos sa buhay natin, yung mapulfill po ang mission, ang panawagan ng Lord sa bawat buhay natin. That is what we call leadership. Leadership po. Hindi lang po sa bawat leader na naririto, I believe, lahat po tayo ay inaasam-asam ang ganitong mensahe ng Panginoon sa ating buhay. Bilang isang lingkod po ng Diyos, bilang isang leader, kailangan we must be a learner to the Word of God. Tayo po ay learner, nakikinig ng nakikinig, nagsasaliksik ng salita ni Lord. Sa bawat pagsasaliksik natin, kailangan tayo po ay lalabas to disciple. Magdi-disciple tayo, hindi lang po yung narinig natin para sa atin, kundi ang mission po ng Panginoon ay ibahagi po natin ang kanyang salita sa bawat tao nating nakakasalamuha. So, nakasaad po siyan sa 2 Timothy chapter 2, verse 2. Basahin po natin, mga kapatid, kung ano ang mission ng Lord sa buhay natin. Yan po. And the things that which thou hast heard from me among many witnesses, the same commit, do to faithful men who shall be able to teach others also. Glory to God, mga kapatid. Sa lahat ng lingkod ng Diyos na may tamang puso, na may tamang paglilingkod sa Kanya, kailangan we have to commit our life unto the Lord and we have to commit our life unto our brethren in Christ. Kailangan ibahagi natin ang salita ng Diyos. So bilang isang leader, mayroon po tayong tinatawag, the I am the leaders
of the church. The I am of leadership, kung tawagin. Karapat-dapat ba ako na maging isang leader sa isang kongregasyon? So, mayroon po akong ibabahagi sa inyo, mga kapatid. 7 po yun na principles of a leadership. The number 1 is teachable. I am teachable. Sabihin mo nga sa katabi mo, I am teachable. Amen. Praise God. Basahin po natin sa 1 Peter chapter 5, verse 5. Bilang isang leader, kailangan tayo po ay teachable sa bawat bagay. 1 Peter chapter 5, sabi niya po doon, mas maganda ko yan sa Tagalog na lang. Para maganda. Kasi malalim sa English eh. Sa Tagalog po, glory to God. Sabi po doon, 1 Peter chapter 5, verse 5, gayon din naman kayong mga kabataan ay magsisuko sa matatanda. Oo, kayong lahat ay mga bigkis ng kapakumbabaan na kayo'y maglingkuran. Sapagkat ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo, datapwat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Amen. Praise God. Sinasabi po ng Panginoon dyan na kailangan po bilang isang leader that you are confess that I am a leader, nandun yung humbleness heart. Kailangan mayroon tayong puso na mapagpakumbaba. Dito po ako tinuruan ni Lord, glory to God, sa akin po talaga ito, itong salita na ito. Kasi nung baguhan po ako mananampalataya, nandun po yung pride sa akin. Although kasama ko si pastor, ang tingin ko sa sarili ko nun mataas ako. Ang tingin ko sa sarili ko, mas higher ako kaysa sa mga kapatid ko sa pananampalataya. Dahil although sinasama ako ni pastor palagi kung saan siya naroon, pero habang sa pagmamataas natin mga kapatid, babagsak po tayo sa kaduludaluhan po nun. So ang nais po ng Diyos sa buhay natin, we must be a humble heart unto the Lord sa ating pang-abot sa ating mga kapatid. Habang tayo po ay nagpapakumbaba sa Panginoon, nagkakaroon po tayo ng spirit of submission. Nagsasubmit po tayo ngayon sa mga matatanda. Biblical po mga kapatid. Gayon din naman kayong mga kabataan ay magsisuko sa matatanda. Which is ang ini-emphasize po rito mga kapatid sa mga elders sa church, especially to our pastor. Submission. It's a very important being a leader to submit unto your pastor. Why? Once na hindi po nagpasubmit sa ating pastor, siguraduhin po, hindi po tayo lalago spiritually. Ganun po ako noon, nung baguhan po ako sa aking pananampalataya. At dito ako tinuruan ni Lord sa salita niya na ito. Then, kailangan matanggal po sa atin yung tinatawag na ego. Ego. Ano ba sa Tagalog yung ego? Ego. Pagmamataas. Tama po ba? Ego, pride, ganun din po yon. Pero may ego po na kung tawagin ay may meaning po ang ego, mga kapatid. Na talagang hindi yung pagmamataas. Itong ego na ito ay para sa atin. Alam niyo po ba kung anong meaning nun, ng ego na yon? Yung E po is stand to exalting. Yung G po is God. Yung O is only. Exalting God only. Ang maitaas lang sa ating buhay ay ang Diyos. Hindi po yung ego na head knowledge, yung katayuan natin na tayo ay, ano man yung katayuan natin, tayo ay nagmamatas. No. Ang gusto ni Lord, magkaroon po tayo ng ego to exalt the only one God in our life. Exalting God only in our life. Basahin po natin sa Jeremiah chapter 9, verse 23 to 24 po. Mababasa po natin yan, mga kapatid. Jeremiah chapter 9, verse 23 to 24. Ayun po. Praise God. Marami po tayong matututunan, mga kapatid, sa gabing ito. 7 po ito, pero isasummary ko na lang po. Yan po. Ganito ang sabi ng Panginoon, huwag magmapuri ang pantas sa kaniyang karunungan. O magmapuri man ang makapangyarihan sa kaniyang kapangyarihan, huwag magpapuri ang mayaman sa kaniyang kayamanan. Lahat pala ng bagay, lahat pati kayamanan mo, hindi mo pwedeng maipagmamalaki.
anuman ang katayuan mo ngayon, posisyon mo, kung sino ka man, kahit ako din, kahit ako bilang isang leader, wala po akong may pagmamalaki sa harap ng Diyos. Dito tinuturuan ni Lord na habang ako ay nire-rebuke ng aking pastor, minsan ako ay pinagsasabihan, nandun po yung tinatamaan po ako, masakit, pero kailangan po nating tanggapin, mga kapatid. Why? Dahil sa bawat pagre-rebuke niya, mga kapatid, diyan natin nasasalamin yung ating pagkukulang sa Diyos. At doon tayo lalago spiritual. Tanggapin po natin lagi ang rebuke ng banal na espiritu sa ating buhay. Glory to God, mga kapatid. So ang mission po ng Lord sa ating buhay, to fulfill the mission of the Lord in our life. Yung panawagan ng Diyos sa ating buhay. Hindi lang po tayo followers of the Lord Jesus Christ, but ang nais ng Diyos, tayo po ay maging leader ng kanyang templo. Sa po yun, teachable. The second one is, I am patient. Sabihin mo sa kapatid mo, sa tabi mo, I am patient. Praise God. Salamat sa Diyos, mga kapatid. Then po rin pala, habang tayo po ay natututo, tayo po ay tinuturuan ng Lord, nagpapatuto sa Kanya, nandun po yung haba ng pasensya sa paglilingkod. Totoo po yun, mga kapatid. Kasi po, habang naglilingkod po tayo sa Panginoon, sabi nga nila, mahaba yung kordon. Lalong-lalo na sa isang kapatid mo, kailangan habaan mo pa ng habaan yung pang-abot. Ganun po ang Panginoon Diyos, di ba? Ang Panginoon, hindi man siya makasalanan, pero anong ginawa niya? Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus para sa atin. Heart of the Bible, John 3:16, di po ba? Yan po ang puso ng Diyos sa atin. Upang tayo ay matubos sa kasalanan at tayo ay maligtas at makakilala tayo sa Kanya. So kailangan mayroon po tayo ng kababaang loob. Lalong-lalo na sa glory to God. Salamat sa Diyos dahil nakakadalo po ako sa couples ministry. At salamat sa Diyos dahil talagang natututo ako kung paano pala ang isang katayuan ng isang couple. Sabi doon sa couples ministry, sabi doon yung habaan mo ang pasensya mo sa iyong asawa. Kayo ay mag-intindihan sa bawat isa. Kaya minsan mayroong pagtatalo, minsan may hindi pagkakaunawaan, pero kailangan pa rin yung mahaba yung pasensya mo. Abutin mo siya. Kasi ang mag-asawa pala, doon ko natutunan na ang mag-asawa hindi po pinagtagpo ni Lord na parehas ang ugali. Hindi po. Magkaiba yan. Para yung bawat isa mapulpil yung panawagan sa Hebrew 10:25 na magpalakasan ang bawat isa. Kasi kung parehas kayo na ugali, wala na. Di po ba? Kaya we are not perfected unto the Lord. We are unperfect to the Lord. Pero habang tayo ay sumusunod sa salita ng Diyos, tayo ay nagiging perfect sa harapan ng Panginoon. At tayo ay nagiging asin at inilaw sa bawat tao na nating nakakasalamuha. Sa mundong ito, sabi nga po, hindi ko alam sa exact word sa Bible, in this world, there is so tribulation. Sa mundong ito may tribulasyon. Kaya kailangan talaga manindigan tayo sa ating pananampalataya. Kung tayo ay bumibigay, kaya marami pong mga Kristiyano, mga kapatid, na sa una mainit, sa kaligitnaan malamig, sa kahulian mainit, yung sala sa init, sala sa lamig. Pero sabihin ko po, mga kapatid, pagtatayuan mo lang ang panawagan ni Lord sa buhay mo, hindi magkukulang si Diyos at makikita mo yung provision niya sa buhay mo. Glory to God, mga kapatid. Example ko po sa inyo, ganun po ako noon. Sariling diskarte ko lang yung iniisip ko, although involved po ako talaga sa marketing before. Sabi ko, Lord, marunong man ako, Lord. Kaya ko, si ako. Pero dumating po yung point na ako ay nanghina din. At doon ko nakita na wala palang saysay yung gaganon-ganon ka. So, we must go straight forward unto the Lord. Amen po. Basahin po natin yan. Nakapaloob po ang salita ng Diyos sa James chapter 5, verse 7 and 8. Yan po yung haba ng pasensya, sabi ng Panginoon. Mangagtiis nga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagparito ng Panginoon. Narito, inaasahan ng magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa na may pagtitiis hanggang sa tanggapin ang ulan
maaga at huli. Mangagtiis din naman kayo, patibayin ninyo ang inyong mga puso, sapagkat pagparito ng Panginoon ay malapit na. We are in the dispensation of grace and we are on the last of the last days. Tulad po ng isang magsasaka nagtatanim. Di po ang pagtatanim, hindi po biro yan. Marami pong proseso. May mga bagyo. Pero ang ginagawa ng magsasaka, pinoproteksyan niya yung pananim niya. Ganun din po sa atin. Kailangan yung pagtitiis, yung pasensya natin habang tayo ay naglilingkod. Kailangan pagtibayin natin hanggang na mapulpil po natin yung mission ng Lord sa buhay natin. So glory to God. Una, teachable. Pangalawa, patient. And the other one is understanding. Sabihin mo nga po sa katabi mo, I am understanding. Amen. Glory to God, mga kapatid. Pangunawa. Bilang isang Kristiyano, mga kapatid, may tinatawag po tayo na matured and childish Christian. Mayroon po yung matured Christian and mayroon din po yung childish Christian. Pero, ang nais ng Diyos sa ating buhay, kaya mayroon tayong word of declaration yung dinedeklara natin na, my mind is renewed by the word of God. My mind is renewed by the Word of God. Kaya, biblical po mga kapatid, sa Book of Proverbs chapter 14 verse 29, mababasa po natin yan, kung ano yung understanding na pinapasabi ng Panginoon sa atin. Ayan po. Siyang makupad sa pagkagalit ay may dakilang pangunawa. Ngunit siyang madaling magalit ay nagbubunyi ng kamangmangan. Amen. Praise God. Lalong-lalo na sa kapatid, sa ating asawa, sa ating magulang, sa ating pag-aaral, i-base po natin sa ating pag-aaral. Halimbawa, nag-aaral po tayo mga kapatid, yung hindi nating inuunawa yung ating guro, may pinapagawa yung guro, hindi nating inuunawa. Sa palagay po ba natin, makakatapos po tayo ng ating pag-aaral? Hindi. Minsan may nadra-drop, di po ba sa section? Graduate na, nadra-drop pa. Why? Yung pang-unawa niya mismo, hindi malawak yung kanyang pag-unawa. Kaya kailangan po, dagdagan pa natin ang ating spiritual life ng haba na pang-unawa, pang-abot, kumbaga, sa ating mga kapatid. Abutin natin siya. Minsan, nadara pa si kapatid. Kapatid, halika. Akayin natin siya. Dalhin natin siya sa paanan ni Lord. To the point na ipanalangin natin siya. Kaya habang tayo nananalangin sa Kanya, yung understanding talagang nabibuild up sa Kanyang buhay, yung nauunawaan niya, yung pasensya niya, haba ng pasensya niya, ganito pala. Marirealize niya sa sarili niya yon. So glory to God, mga kapatid. Tatlo na po, teachable, patient, and understanding. The fourth one is forgiving. Sabihin mo sa katabi mo, I am forgiving. Glory to God, mga kapatid. Basahin po natin sa Ephesians chapter 4, verse 31 to 32. Pagpapatawad, mga kapatid, forgiven. Si Lord nga nagpatawad, how much more pa sa atin? Kaya sabi ng mga unbelievers, di po ba? Sabi ng mga unbelievers, kahit pumuti na yung buhok ko, hindi kita mapapatawad. Pero napakamasarap, mga kapatid, yung pagpapatawad ay kailangan pa rin bilang isang tunay na Kristiyano. Why? Sabi ng iba, mapapatawad kita hanggang pag namatay ka na. Nagkakaroon po ng kapatawaran minsan, sad to say, pag isang tao ay patay na, nakakalungkot isipin. Pupunta siya sa isang harap ng cafe, yung kabaong, para siya ay humingi ng tawad. At doon mo makikita hagulgul, umiiyak. Anong magagawa ng iyak mo? Patay na yung tao. Kailangan habang nabubuhay, ang isang tao, especially sa ating pamilya, sa ating magulang, sa ating mga kapatid, kailangan ipadama mo na yung pag-ibig sa Kanya. Na kaanuman ang nagawa niya sa yung patawarin mo siya at doon ka marirelease. So napakabuti ni Lord dahil tinuruan tayo na magpatawad. Huwag po tayong magkaroon ng spirit of bitterness. Spirit of stubborn spirit. Hindi po ba, mga kapatid? Yung ating emotion minsan, kailangan
Panghawakan po natin yan. Kasi minsan, yung mga emosyonado na tao, minsan, emosyonado, nakikita mo, akala mo kung siya ay totoong-totoo. Pero, deep inside, outside emotion lang pala yung nakikita. So, ang nais po ng Diyos sa bawat isa sa atin, magkaroon po tayo ng forgiving, magpatawad po tayo. Para ang banal na Espiritu, ang panawagan ng Diyos sa buhay natin, mapulpil. Ang mission ng Lord, bilang isang leader, bilang church follower ng Lord, kailangan po mga kapatid, you are a followers of Christ. I am, the leadership. Sabi mo, ako, I am, the leadership. Binasa mo ang salita ng Diyos, kailangan yung salita ng Diyos, ikaw yon. Makita sa iyo mismo. Pero kung walang kapatawaran, don't expect ng isang kapatid na hindi nagpatawad ay totoong anak ng Diyos. Hindi po, mga kapatid. Ang kapatid na nagtatanim ng sama ng loob sa kanyang kapwa-kapatid, totoo po yan, mga kapatid. Sad to say, for the glory of God, yung mga nadala ko noon sa gawain ng Lord sa aking pinanggalingang church, lumayo yung iba nagpatuloy. Why? Nagtanim ng sama ng loob sa kanilang pastor. Although, para sa akin din to, bad. Humingi ako ng kapatawaran kay Lord dahil hindi ko nakilala si Lord kung wala yung pastor na ginamit niya sa buhay ko. Mga kapatid, anuman ang minsan nasasaktan tayo sa ating lingkod, sa ating kapatid spiritual, sa pagre-review sa atin, nagtatanim tayo ng sama ng Lord. Isipin mo na lang, mga kapatid, bago tayo isinilang sa mundong ito, walang-wala tayo eh. Bulag tayo spiritual. Dumating yung point na ikaw ay sad, na triple, na prople, sad ka. Pero gumamit ang Lord ng isang tao, ng isang lingkod niya, parang ikaw ay abutin. At dumating yung point na ikaw din ay nirebuke ng isang leader mo, isang pastor, ng isang kapatid mo spiritual, then nagtanim ka ng sama ng Lord. Alam niyo, mga kapatid, iyan po yung iniyakan ko noon dahil sa totoo lang, mga kapatid, nagkaroon din po ako ng spirit of unforgiveness before sa aking pastor. Which is, sabi ko, Lord, bakit ganon? May mga situation from the past in my life na nanaig yung sarili ko. Bakit ganon? Pero sabi ko, Lord, Lord, patawarin mo ako, Panginoon, lingkod mo siya eh. Kailangan lang natanggapin ko yung kamalian ko. At Lord, hindi ako siguro hahantong sa ganito kung wala pong aking pastor, kung wala pong aking kapatid spiritual na siya yung gumabay sa akin upang ako ay magpatuloy sa paglilingkod. Kaya napakahalaga po, mga kapatid, na magpatawad po tayo. You ask forgiveness to your husband, to your brothers in Christ, lalang-lalo na sa ating mga magulang, at lalong-lalo na sa ating lingkod, sa man of God, na siyang itinalaga ni Lord sa buhay natin. Amen. Glory to God, mga kapatid. 4 na po yun, may 3 pa po tayo. Teachable, patient, understanding, and forgiving. The 5th one is focus. Focus. Sabihin mo sa katabi mo, by faith, mga kapatid. Kasi pag tinanggap mo yan, spiritually, mangyayari yan. Yun po ang totoong leader. I am focused to the Word of God. Amen, mga kapatid. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa Hebrews 12, chapter 2. Mga kapatid, mag-focus tayo sa iisang panawagan ng Diyos sa buhay natin. Kasi pag hindi po tayo nag-focus, parang pagtawid sa isang kalsada. Pagtatawid ka sa isang kalsada, paglilingon ka sa kanan kaliwa, kailangan, ganun ka, para tumawid ka. Pero, kailangan, mga kapatid, ang focus mo sa iyong buhay, yung fulfillment, yung panawagan ni Lord sa'yo. Di po ba, malapit na po ang anniversary, mga kapatid. Glory to God. Yung iba po kasi, pagdating ng anniversary, ang daming pinaghahandaan.
ang dami-daming preparation. Pero doon ko po nakita mga kapatid, habang miniditate ko tong word na to, yung focus, kung ano po pala yung vision and mission of the church, yun lamang po ang mapulpil sa anniversary. Kaya maraming invitation, yung iba, nag-imbita ng mga bago, tatanungin mo, kapatid, kumusta naman ang anniversary? Yung gawain na dinala kita. Alam niyo po ang sagot ng iba? Salamat, kapatid, dahil yung pagdala to ko, parang 1 taon na naramdaman ko. Yung anniversary, sabi niya. Kaya po, ang focus po natin, mga kapatid, yung mission at vision ng gawain ng Panginoon, dun lang po tayo mag-focus. Naka-inline po lagi sa panawagan ng Diyos, dito sa kanyang bahay-sambahan. Parang sa buhay natin, pumunta po tayo ng Saudi Arabia. Yung focus natin, nung wala pa tayo sa Panginoon, magpayaman. From the past teaching, from the past preaching, ano ang sabi ng Lord? Di po ba, wag natin hangadin na magpayaman, kundi hayaan natin ang Lord, siya yung magpapayaman sa atin. Matthew 6:33, seeking first the kingdom of God and His righteousness shall be added unto you. Yung focus natin nun, magpayaman tayo. Sige, kikita ko ng malaking pera, magpapadala ko sa aking pamilya, pero wala rin. Why? Yung pera na pinapadala natin sa ating pamilya, hindi nabibigyan ng halaga. Dahil hindi nagagamit yun at hindi mo nakuha kung ano po ang tamang proseso ng paggastos sa pera na yung pinaghirapan. So, ang focus po natin, mga kapatid, we have to be in line. We have to committed. Not committed. Yung iba kasi committed. Sabi nila yung iba committed. Sa Panggalato nga, committed. Yun, committed. Umiksi. Umiksi yung pangunawa, umiksi. Kaya yun, napariwara. Pero ang hinahanap po ni Lord, mga kapatid, committed. Committed. Committed na anak ng Diyos sa kanyang bahay-sambahan. We have to commit our life unto the Lord. We have to focus our life unto the vision and the mission of the church in the ministry. And glory to God, the fulfillment of the mission of Christ unto our life will be done. Mangyayari po, mga kapatid, magaganap yan. Magaganap po, mga kapatid. And glory to God. Salamat sa Diyos dahil unti-unti ko na pong nararanasan yung mga pangako ni Lord sa buhay ko. Although, wala pang kasiguraduhan yung pang-uwi ko, pero pinanghawakan ko na yung salita ni Lord, pero may mga salita ni Lord na unti-unting nire-reveal niya sa akin. At doon lang ako magpo-focus kung ano yung salita ni Lord para sa buhay ko. Amen, mga kapatid. Glory to God. Hallelujah. 5 na po yun. And the other one is generous. Sabihin mo nga sa katabi mo, I am generous. Amen. Totoo po yan, mga kapatid. Generous. Ang generous po, marami pong ibig sabihin ng generous. Pagbibigay. Unang-una, yung ibinigay mo, ang buhay mo sa Panginoon. Ang unang nagbigay, si Lord Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa atin. Kailangan ibigay din natin yung buhay natin sa Panginoon. We have to give, a generous giver. Makikita mo yan sa kanyang buhay. Basahin po natin sa Proverbs chapter 11 verse 25, mga kapatid. Kung ano po ang sabi ni Lord sa taong mapagbigay. Ayan po. The liberal soul shall be made fat, and he that watereth shall be watered also himself. Sa Tagalog, kuya. Ayan, mga kapatid, praise God. Ang kaluluwang mapagbigay ay tataba. Amen, mga kapatid, totoo po yun. Tataba ka talaga sa salita ng Diyos. Habang ikaw ay binibigay mo yung time mo, salamat sa Diyos, yung iba galing pa ng trabaho, pero ibinigay nila yung time nila sa gawain ngayon. Expect the big things, mga kapatid. Tataba ka sa lahat ng aspekto ng iyong buhay mo, tataba ka spiritual. At sabi niya doon, at siyang dumidilig ay madidilig din. Madidilig, amen. Madidilig. Ang isang halaman, kung hindi yan nadidilig, sa palagay mo ba, tutubo yan? Hindi. Mamamatay po yan. Tulad din po ng isang Kristiyano, mga kapatid.
habang tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, kailangan natin ng salita ng Diyos. Ito po yung tubig. A river of water flows in our life. Siya po yung nagdidilig sa atin para tayo po ay lumago espiritual. At sa pagdidilig ng Panginoon sa atin, doon po tayo nagkakaroon ng generous. Kumbaga, yung ibibigay na natin, yung halos hindi mo na kaya, ibibigay mo pa eh. Yung masakit sa'yo, sabi nga ni Pastor, ibibigay mo pa. Base po tayo mga kapatid sa giving. Glory to God. Hallelujah. It's based upon the giving. Alam niyo po mga kapatid, ang church na hindi po nai-implement ang giving, naghihirap po ang mga membro. Totoo po yan. Malakay 3:10. Maraming mga lingkod ng Diyos, takot na takot, ibahagi ang Malakay 3:10. Kasi mismong siya na leader, mismong siya na pastor, hindi nagtatites, hindi nag-o-offering. Kasi po, ang katayuan ng isang pastor, ng isang leader sa church, ganun din po ang mangyayari sa mga plots. Sa giving po, mga kapatid, sad to say, marami pong mga Christian church, hindi lumalago ang spreads of the gospel throughout the world. Why? Because of financial. Totoo po yan, kailangan sa church, mga kapatid. Hindi po pwedeng ang lingkod ng Diyos ay pupunta sa isang mission na walang pera. We have to support our pastor. We have to support our brethren in Christ. And glory to God, naramdaman ko po yan before. Isa pong testimony ko po, mga kapatid. Nung nagkaroon po ng mission before sa Quezon, yung sinalangta sa dagat, tsunami sa dagat sa may Quezon, Aurora, Quezon. May trabaho po ako noon. Sabi po ng pastor, Kuya Jun, sabi niya, available ka ba sa araw na ito? Pero sabi ko, alam niyo po, talagang nireview ako ni Lord that time kasi ang tinignan ko noon that time, yung bulsa ko, yung wallet ko. Kasi wala nga talaga ang pera, paano ako makakasama? Pero, anong sabi ni Lord? You must be walked by faith, not by sight. And you believe. Just believe and God will make a way. Totoo yun, Lord, sabi ko. Alam niyo mga kapatid, may ginamit po ang Panginoon isang kapatiran na siya po yung ginamit niya para ako po ay makarating at makasama sa mission. Siya po yung nag-provide. So, kailangan po talaga ma-emphasize, kailangan po mapulpil, kailangan po manyari po talaga sa church yung generous giving. Kasi habang tayo po ay natututong nagbibigay sa mga baguhan, inuumpisan pa po tayo ni Lord sa offering. Nag-o-offer po tayo. Siyempre, yung first timer, hindi pa yan halos mapagtagumpayan yung tithes. Kasi masakit nga kung titingnan mo sa mga baguhan. Kayo din po kuya, yung mga baguhan, di po ba, kayo din po nun? Parang masakit, di po ba 10%? Pero pag inumpisan ka ni Lord sa offering, sisiguraduhin ko, mangyayari yan. Luke 16:10, anong sabi ni Lord? Kung mapagkakatiwalaan ka ng Diyos sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan ka sa malaki. So glory to God. Sa mga baguhan, glory to God. Napakabuti ni Lord dahil natututo na po silang mag-tithes. Ang salamat sa Diyos mga kapatid dahil ang tithes po na napupunta sa gawain ni Lord, nakikita naman po natin kung saan ginagamit yung pera na ibinibigay natin kay Lord. Ibinabalik lang natin yan, mga kapatid. Sa tutuusin nga, siya yung Diyos na napakayaman eh. Hindi niya yan kailangan. Pero, bilang isang anak ng Diyos, kailangan sumunod lang po tayo sa kanyang salata, Malakay 3:10. So, glory to God. Amen, mga kapatid. For giving, generous giving. Amen. And the last one, ito po yung pinakamasarap na putahin ni Lord para sa atin. I am prayerful. Sabihin mo sa tabi mo, I am prayerful. Amen. Glory to God. Lahat ng anim na yon, mga kapatid, hindi magaganap sa buhay mo yan kung hindi ka marunong manalangin. Kasi kung hindi ka marunong manalangin, ang nananaig dyan, yung sarili mo lang. Sariling diskarte. Oo nga, nagpapaturo ka nga, pero
plastikan. Kaharap mo yung kapatid mo, oo, pero pag nakatalikod, wala na. Kumbaga, yung head knowledge kasi, yung katilaniwan minsan, sa atin, yun yung nagpapabagsak sa atin sa ating spiritual. Why? The head knowledge will be puffed up. Mawawala po yan. Pero pag ito yung naganap sa atin, yung puso, at doon tayo tinuturuan ni Lord, maging prayerful. Basahin po natin, mga kapatid, sa Romans 12:12. Bilang isang Kristiyano, kailangan po na tayo ay may pusong mapanalangin. Amen. Glory to God. Yan po. Mga galak sa pag-asa, magmatiisin sa kapighatian, magmatyagain sa pananalangin. Very short word, pero pagmulay-mulayan po natin, mga galak sa pag-asa. Sa pag-asa. Habang nabubuhay po tayo, may pag-asa. Totoo po yun. Amen, mga kapatid. Mamagtiisin sa kapighatian. Nandun pa rin yun. Mangagtiisin. Magtiis, sabi ni Lord. Magtiis sa lahat ng bagay. At yung dulo nan, magandang buhay. Amen, mga kapatid. At magmatyagain sa panalangin. Magiging matyaga po tayo sa panalangin. Yes, no, wait. Three concept of a prayer life. Yes, no, wait. May nanalangin ka, tinugon ni Lord. Yes. Natutuwa ka, Lord. Salamat, Lord, natugon yung panalangin ko. Yes. Yung isa, wait. Unahin natin yung wait. Yung iba, nananalangin, pero hindi nakapag-antay. Ang focus nila, yung kasagutan kaagad eh. Yung instant na needs. Na pag nanalangin ka, Lord, mangyayari. Oo, kalooban ni Lord yan. Pero kailangan you must have to wait patiently. Kaya nga, mayroon yung patient kanina, di ba? Di ba? Nandun po kanina. Pero, yung pananalangin na yun, nandun yung time na, doon po tayo tinuturuan ni Lord na sa bawat pagluhod natin, nananalangin natin, pagdating ng araw, ito na pala, Lord, yung kasagutan ng aking panalangin. And glory to God, nakarating ako ng Riyadh. Hindi ko alam kung ano yung buhay ko rito, pero ito na pala yun, Lord. Ito pala yung bunga ng panalangin ko noon. Ang salamat sa Diyos. Thank you, Lord, dahil ganun po ang ginawa ni Lord sa akin. 8 days po ako na nanpunta rito, balisang-balisa po ako talaga noon. I'm so hopeless that time. Because disyerto, ang alam ko noon, Saudi ay talagang magandang lugar, pero ganun pala. Pero isa palang kaparaanan ni Lord na dinala po ako rito sa Saudi, for His glory alone. Ang salamat sa Diyos sa mga buhay niyo, mga kapatid. Dahil kayo po ang nagsisilbing kalakasan ko spiritual. So lastly, the concept of prayer is, no. May prayer po na hindi tinutugin ni Lord. Why? Totoo po yun, mga kapatid. It depends upon the motives of you. Depende po yan sa motibo mo, mga kapatid. Yung iba kasi, nananalangin, Lord, bigyan mo ako ng ganito. Lord, hingi ka ng hingi. Pero anong sabi ni Lord? Anak, sa balagay mo ba, pagbibigyan kita, may paglalagyan ka pa ba? I give you some example, mga kapatid. Pagpalagay natin to aparador. Nalagyan ng damit. Maraming iba umaatin ng gawain, iniisip nila yung magandang isuot, yung iniisip nila yung kung ano yung magandang isuot. Ngayon, ang panalangin nila, Lord, gusto ko, Lord, magandang damit para naman pag-atin ko ng gawain ng Panginoon. Presentable po ako, which is okay po talaga yon. Kailangan din po talaga sa atin yan. Pero, anong sabi ni Lord? Tumingin si Lord sa aparador. Anak, teka lang. Siksik pa ng damit yung aparador mo? Yung iba, hindi mo na naisusuot? Anong sabi ni Lord? Itanim mo yan. Giving pa rin, nandun. Di ba? Generous giving. Itanim mo yan. At maraming mga kapatid pa na nangangailangan, di mo na nga nagagamit yan. Humihingi ka pa sa akin. Sa palagay mo ba, pigbigyan kita? Hindi. Mag-antay ka. Itanim mo muna yan bago kita bibigyan. So, glory to God. Yun po yung concept ng panalangin. Pag nag-trust tayo kay Lord, sa panalangin natin, talagang
naniwala tayo, mangyayari. Lord, sabi mo, anak mo ko, Panginoon. May karapatan pala ako, Panginoon, na tumawag sa Ama sa pamamagitan mo, Panginoong Hesus. At yung dalangin ko ay ipapaabot mo sa Ama. Yung trust ba, mga kapatid? Yung tiwala. Minsan kasi nawawalan ng tiwala eh. Minsan nawawalan tayo ng tiwala kay Lord. Kasi minsan, isipin natin, oo, pupunta na lang ako ng ibang lugar. Oo, babalik na lang ako sa aking pamilya. Alam niyo mga kapatid, aminin ko po sa inyo, nung baguhan po ako sa ministry na ito, yun po ang plano ko noon, uuwi na ako ng Pinas. Pero umiyak po ako that time nang nananalangin po ako kay Lord. Kasi anong sabi ni Lord? Babalikan mo pa ba yung dati mong gawa? Lalayo ka pa ba sa gawain ng Panginoon? Nandirito ka na, anak? Lalayuan mo pa ba ako? Di ba, mga kapatid? Masakit po sa akin yon. Totoo po yun, mga kapatid. Nung from the past, siguro from 3 months ago na umaatin-atin na po ng gawain dito, nandun, nananaig pa rin sa akin yon, nauwi na ako ng Pinas. Pero dumating po yung time na, binigay po, pinagkatiwala po ni Lord yung prayer ministry sa aking buhay. Dumating po yung time na alam niyo po sabi ni Lord sa akin, anak, ikaw na ba yan? Sabihin mo nga sa katabi mo, kapatid, ikaw ba yan? Alam niyo mga kapatid, magpatuloy lang po tayo sa paglilingkod sa Diyos at sisiguraduhin ko yung panawagan ng Diyos sa buhay natin ay mapupulpil. So ang challenge ko mga kapatid sa bawat isa, ito po challenge. You are willing? Amen? Yeah. Amen, kaagad. I am willing. Sabihin mo, you have to declare by faith, I am willing. Amen. Glory to God. Salamat sa Diyos. And I believe, marami pang idaragdag si Lord sa buhay ng ating lingkod sa Kanyang salita. Amen. Praise God po. Glory to God. Praise the Lord for that word. Very powerful. Amen. Palapakan natin muli ang Diyos sa buhay ni Kuya John. Ang standard ng Lord sa paglilingkod, ni kailan may hindi niya ibababa. Sabihin mo yan sa iyong katabi, never na ibaba ng Diyos ang standard niya sa paglilingkod. Amen? Dahil ang pamantayan ng mundo ay magkaiba sa pamantayan ng Diyos. Amen? Spiritual leadership is different to worldly leadership. Amen? Basahin po natin ang Matthew 20, verses 25 to 28. Amen? Ito po yung pananaw ng mundo. Ito yung pananaw ng spiritual. Amen? Kailangan po maunawaan natin ito upang sa ganon, malaman natin yung standard ng Lord sa buhay natin. But Jesus called them unto Him and said, you know that the princes of the Gentiles exercise dominion over them, and they that are great exercise authority upon them. Ito po yung pamantayan ng mundo. Kung itatagalog natin yan, mga kapatid, they will lord it over. Amen? Ahawakan ka niya, ikokontrol ka niya, amo mo siya, ikaw ay alila, yun ang pamantayan ng mundo. Wala kang magagawa doon. Kundi igalang mo siya dahil siya po ganun po yung pamantayan ng mundo. Datapwat sila'y pinalapit ni Jesus sa kanya at sinabi, nalaman ninyo na ang mga pinuno ng mga hintil, yung mga hindi mananampalataya o kamunduan, ay nangapapanginoon sa kanila. They will lord it over you. Amen? Yun po yung pamantayan nila. At ang kanilang mga dakila ay nagsisigamit ng pamahalaan sa kanila. Maniwanag po mga kapatid, nakikita po natin pag may mayor ka, hindi mo makikitang magmamap yan. Hindi mo makikitang mag-aabot yan. Siya ay mayor yan, kailangan mong igalang whether you like it or not. Amen? Yun po yung pamantayan ng mundo.
Pero sa atin, sa spiritual, ito yung katuruan ng Panginoon. Sa inyo'y hindi magkakagayon. Tayo mga spiritual, hindi po ganoon ang magiging pamantayan natin. Kaya sabi ng Lord, hindi magkakagayon. Kundi ang sino man mag-ibig na dumakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. Magiging servant ninyo, magiging alipin. Amen? Kung gusto mong magpataas, gusto mong inahangad mong maging mataas, ikaw ay laging nasa baba, magpakumbaba. Amen? Maging servant ka muna. Kaya nga sa spiritual leadership, you will not be called leaders, but you will be called servant leader. Amen? Alilang lingkod. Amen? Nandun po yung servanthood lagi sa buhay natin, mga kapatid. At sino man mag-ibig na maging una sa inyo, ay magiging alipin ninyo. Amen? Ito po yung quality ng spiritual leadership. You should be, or she should be, servant leader. Amen? Gayon din naman, ang anak ng tao ay hindi na parito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Kung titignan po natin mga kapatid, si Lord mismo yung naghalimbawa. At posible mangyari sa atin dahil inalimbawa ng Panginoon sa buhay natin. Kung ikaw ay sumusunod sa magandang halimbawa, magagaya mo yung ginagawa niya. Amen? Ito po yung pamantayan ng Panginoon sa buhay natin na wala pong imposible sa Kanya. Kung ikaw ay anak niya, tunay niya lingkod niya, ikaw ay sumusunod sa Kanya, wala ring imposibleng mangyayari sa buhay mo. Makakasunod ka sa Kanya. Di ba? Napakasakit. Yung pamantayan ng mundo, ang leader ay mataas na hindi kayang bumaba. Pero kay Lord, yung leader sa Panginoon, siya po yung nandoon sa baba. Amen? Siya po yung umaabot. Sabi ng Lord sa John 13:7, marahil hindi mo yan maunawaan sa umpisa. Maging sa buhay natin, kahit Kristiyano na tayo, maraming bagay na hindi natin maunawaan. Pero along the process, habang tayo po ay sumusunod sa Kanya, ipapabatid ng Panginoon sapagkat sumusunod ka. Amen? Maraming bagay na hindi mo maunawaan, pero pag ikaw ay sumunod sa Panginoon, meron siyang perfect time na kung saan ihahain sa iyo ang kaliwanagan sapagkat hinanda na ng Lord ang puso mo para ipaliwanag ang mga bagay-bagay. Amen? Huwag kang magmadali. Huwag kang magduda. Huwag kang magreklamo. Hayaan mong isuko mo sa Panginoon ang mga bagay-bagay na hindi mo maunawaan sa ngayon. Darating ang perfect time ng Lord sa buhay mo. Ipapaunawa sa iyo. Bakit? Kasi that time na ipinaliwanag ng Panginoon sa iyo, handa na yung puso mo. Amen? Dahil ipinakita ng Diyos ang pinakamataas na standard ng paglilingkod. Pag sinabi mong leadership, leadership by example. Pag sinabi mong leadership by example, ang sukatan ng paglilingkod ay serbisyo. Amen? Hindi mo matatawag na servant leader, nag-aantay na lamang. Umuupo na lamang. Taga-utos na lamang, hindi. Amen? Sinusukat yan according to His service unto God. Amen? Kumikilos siya, gumagawa siya. Because leadership is by example. And leadership by example is measured according to the service unto God. Amen? Maging maliwanag po mga kapatid, pag ikaw ay servant leader, ikaw ay gumagawa dahil dyan sinusukat ang pagiging leader mo dahil ikaw ay naghahalimbawa ng paglilingkod. Amen? At yan ay pinabulaan ng Panginoon, yan ay pinakita ng Panginoon sa buhay natin. Inalimbawa yan, yung pinakamataas na paglilingkod doon sa krus ng Kalbaryo. Yung po yung atoning death. Amen? The highest point of example ng Panginoon sa paglilingkod na pinakita niya talagang siya ay lingkod, siya ay talagang servant, dahil inako niya ang kamatayan sa krus. Amen? So, ipinapakita na ng Panginoon sa buhay natin na ang ating paglilingkod ay kailangan mamatay yung sarili mo.
Amen? Ito rin po yung mensahe ng Diyos sa krus ng Kalbaryo na kung saan ang paglilingkod ay hanggang sa kamatayan ay kaya mong tanggapin alang-alang lang sa paglilingkod mo sa Diyos. Amen? Kung babasahin mo yung Matthew 16 verses 24 to 25, makikita mo that you have to deny yourself, take up your cross, and follow Him. You cannot be the disciple of God, of Jesus Christ, if you don't deny yourself and take up your cross and follow Him. Without denying yourself, meaning to say, dying to your self-righteousness, hindi namamatay yung sarili mo, ang taong naglilingkod na hindi patay ang sarili niya, ni kailanman hindi totoo yun paglilingkod niya. Amen? Bakit? Pag naglingkod yan na hindi patay ang sarili niya ang kumikilos, umiiral. At makikita mo yan mamaya nagsasawa, mamaya nagdadabog, mamaya nagrereklamo, walang joy. Amen? Pero tinuruan tayo ng Panginoon na maglingkod bilang a servant na yung standard ng paglilingkod ni kailanman ay hindi niya ibaba yung standard nito. Amen? Hindi walang excuse to mga kapatid. If you will not deny yourself and take up your cross and follow Jesus, you cannot be a disciple of the Lord. You cannot be His servant. Amen? Hindi ka pa pwede maging lingkod ng Diyos kung hindi patay ang sarili mo na maglingkod sa Kanya. Amen? Dahil pag ikaw ay ginising ng Panginoon, antok na antok ka, aayaw ka. Yung sabihin, umiiral pa yung sarili mo. Amen? Galing ka ng trabaho, may gawain, inintindi mo yung sarili mo, hindi ka pwede maglingkod. Amen? Tingnan niyo po yung katayuan natin mga kapatid. Galing ka ng trabaho, pagod ka. Pag hindi patay yung sarili mo para maglingkod sa Panginoon, iintindihin mo yung sarili mo. Amen? Hindi ka nasisipo doon sa gawain, hindi ka nadadalo sa gawain. Pero dahil patay ang sarili mo, hindi mo na inuunawa yung sarili mo, kundi inunawa mo yung paglilingkod mo sa Diyos. Ito yung pangako ng Panginoon sa verse 25. Amen? Sa Matthew 16. For whoever will save his life shall lose it. And whoever will lose his life for my sake shall find it. Amen? Pagpatay ka na naglilingkod, buhay naman ang para sa iyo. Amen? Pag buhay ang sarili mo, patay ang paglilingkod mo. Amen? So nais ng Panginoon sa buhay natin, yung standard ni Lord na ito sa buhay natin, ni kailanman hindi niya ibababayan, mga kapatid. Amen? Tayong tao lang ang nagbababa dahil marami tayong iniintindi. That means to say, hindi pa patay ang sarili mo sa paglilingkod. Amen? At siya po yung first priority natin, mga kapatid. Si Lord ang first priority natin sa ating paglilingkod. Amen? Dito pa nga lang, kung iintindihin mo ang buhay mo, hindi ka po pwedeng maging lingkod ng Diyos. Pero tuturuan tayo, mga kapatid. Marahil nag-uumpisa tayo sa paglilingkod sa Panginoon, hindi pa natin alam yung talagang pamantayan ng Panginoon. Ngunit glory to God, at your early stage of serving the Lord, itinuturo na ng Panginoon para magkaroon kayo ng tamang direksyon sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Sino po ang nananais na paglingkuran ng Panginoon? Amen? Handa na ba kayong maging patay ang sarili nyo? Tanungin mo yung katabi mo, handa ka na bang patay ang sarili mo? Glory to God. Tayo po tumayo, mga kapatid. Patay ang sarili na naglilingkod. Sabihin, hindi iiral ang sarili mo, kundi iiral lamang ang banal na Espiritu ng Diyos. Amen? Kung minamahal mo si Lord, ito po yung purpose ng Lord sa buhay natin. God has created us for Him. Tayo ay nilikha ng Diyos at tayo ay tinawag ng Diyos para sa Kanya. Kung maunawaan mo yung layunin ng Diyos sa buhay mo, na ikaw ay narito ngayon, may buhay ka, isa kang tinawag niya na anak niya,
tinawag ka niya para paglingkuran siya. Hanggat hindi mo natatanggap yan sa buhay mo, hindi mo maunawaan ang tunay na paglilingkod. Kung yun pala ang layunin ng Panginoon sa buhay natin, siya ang first priority natin sa buhay. Amen. Ang kayamanan ng mundo ay baliwala. Ngunit, ang nagsasakripisyo, alinsunod sa pagsunod sa Panginoon, ito po yung paglilingkod para sa Kanya. Lord, marami pong salamat sa gabing ito. Minsan pa, Panginoon, ay binuksan mo, Panginoon, ang pag-aaral na ito sa buhay namin. Mangyari po, Panginoon, na pagitan ng aming paglilingkod sa iyo, Panginoon, ay ma-express namin ang aming tunay na pagmamahal sa iyo. Tunay nga, O Diyos, na kami ay nagmamahal sa iyo sapagkat, Lord, ito po yung hangarin mo sa buhay namin. Ito po yung pinaka-purpose mo sa buhay namin, Panginoon, yung mahalin ka at sumunod kami sa iyo, Panginoon. Lord, patuloy namin, Panginoon, na bibigyan o God ang kulay ang aming mga buhay sa mamagitan ng aming pagmamahal sa iyo at paglilingkod. Ayaw mo, Panginoon, na hindi ito, Panginoon, maibaba. Tunay nga, O God, minamahal ka namin. At nais namin, Panginoon, na express ito, Panginoon, sa buhay namin. Sa mamagitan ng isang awit, tuloy ka namin, Panginoon, O God, na mamahal. Sa pagmamahal na ito, Panginoon, na ikaw ang unang nagbigay sa buhay namin. Nais mo, Panginoon, na ibahagi rin namin sa iba. Lord, pinaglilingkuran ka namin, minamahal ka namin sa mamagitan ng aming mga kapwa-tao. Kung ano yung ginagawa namin sa aming mga tao, mga kapwa-tao, Panginoon, ay ginagawa na rin namin sa iyo. Lord, tuturuan niyo po kami at empower niyo kami, Panginoon, na maglingkod ayon sa standard mo, Panginoon. Ayaw mo, Panginoon, na hindi itong maibaba, Panginoon, sa buhay namin. Bagkus, Lord, patuloy na tumaas ang aming paglilingkod sa iyo. Habang ang aming mga buhay ay namamatay sa paglilingkod. Lord, turuan niyo kami, Panginoon, along the way in serving you. Marami kaming hindi maunawaan, maraming baku-baku, Panginoon, sa daan. Marami, Panginoon, na dapat, Lord, lakbayin, Panginoon. Maraming dapat tanggalin sa mga daraanan upang, Lord, makita namin ang tunay na paglilingkod, Panginoon. Ngunit, Lord, sadya mo talaga, Panginoon, na inihain sa buhay namin ang mga bagay, Panginoon, na sagabal, Panginoon, sa aming paglilingkod upang lalo namin, Panginoon, manamnam, Panginoon, hanggang sa mamatay, Panginoon, yung aming sarili at ang banal mong Espiritu lamang, Panginoon, ang siyang kumilos habang kami, Panginoon, ay naglilingkod sa iyo. Lord, minamahal ka namin at nais ka naming awitan, Panginoon. Minamahal. Mahal niyo ang Panginoon? Sige po, awitan po natin siya. Abang inaawit mo yan, nagnanais kang maglingkod sa Kanya na buong puso, napatay ang iyong sarili. Itaas niyo ang iyong kamay para tulungan kayo ng Panginoon. Ang mga sarili natin ay sinusuko natin sa Kanya at iniintindihan natin ang pagkilos ng Kanyang banal na Espiritu sa buhay natin. Samba kita sa aking buhay ay ikaw ang nagbigay kahulugan, minamahal, sinasamba kita. Minamahal kita, Panginoon, paglilingkuran kita habang ako'y nabubuhay. Anuman, Panginoon, ang panahon, anuman ang oras, anuman ang araw, anuman ang buwan, anuman ang taon, Panginoon. Lord, patuloy kita, Panginoon, na paglilingkuran kita.
sinasamba kita. Minamahal kita. Sinasamba kita. Sa aking buhay ay ikaw ang nagbigay kahulugan. Minamahal, sinasamba kita. Panginoon, tulungan niyo po kami na paglingkuran ka namin ng buong puso. Na Lord, gagawa kami, O God, ng isang paglilingkod sa iyo base sa pagkilos ng banal mong Espiritu sa buhay natin. Lord, hindi base, Panginoon, sa aming sarili. Hindi base, Panginoon, sa aming mga isip. Hindi base, Panginoon, sa aming pakiramdam. Kundi, Lord, base sa banal mong Espiritu na ipinagkaloob mo, Panginoon, sa buhay namin. Ayaw mo, Panginoon, na may ayon sa banal mong Espiritu na nananahan sa buhay namin. Upang ang bawat gagawin namin, Panginoon, ay hindi namin ipagmamalaki, Panginoon, kundi, Lord, ang ipagmamalaki namin ay yung pangungusap at pagkilos ng banal mong Espiritu sa buhay namin. Lord, ayaw mo, Panginoon, na maging sensitive kami sa pagkilos at pangungusap ng banal mong Espiritu sa buhay namin. Upang sa lahat ng aming gagawin, ay magmumula lamang sa iyo, hindi magmumula sa amin, Panginoon. Lord, turuan mo kami, Panginoon, na magsalita, mag-isip, gumawa, Panginoon, ayon sa pangungusap at pagkilos ng banal mong Espiritu sa buhay namin, Panginoon. Dahil ito po, Panginoon, yung pamantayan mo, Panginoon, as spiritual children, as the spiritual leader, O God. Kami, Panginoon, ay susunod at gagawa lamang ayon sa sinabi at sinasabi ng banal ng Espiritu mo, Panginoon, na nananahan sa buhay namin. Panginoon, maraming salamat sa gabing ito. Tunay nga, O God, napakabuti mong Diyos sa buhay namin. Patuloy mo kami minahal, Panginoon, at minamahal. Ipinapakita mo, Panginoon, na napakahalaga, Panginoon, yung panahon, yung oras, Panginoon, na ilalagi namin kapiling ka, O God. Dahil dito mo kami, Panginoon, tuturuan. Dito mo, Panginoon, babasagin. Dito mo, Panginoon, babaguin, Panginoon. Lord, patuloy mo, Panginoon, na durugin ang mga puso na matigas pa, Panginoon. Basagin niyo po kami, Panginoon. Kayo, Panginoon, ang Lord, mag-mold ng puso namin. Kayo, Panginoon, yung maghari at kumilos lamang sa aming buhay, Panginoon. Upang sa ganon, O God, Ikaw lamang ang ipapriority namin. Gagawa kami, kikilos kami, mag-iisip kami, magsasalita kami ayon lamang sa banal mong Espiritu. Panginoon, turuan mo kami na humantong kaming lahat, Panginoon, sa level of spirituality, Panginoon, na nais mo sa buhay namin. Na ang banal mong Espiritu lamang ang siyang mananaig, Panginoon. Lord, we will concentrate and focus on your Holy Spirit. Not on the things that you are providing us, O God. Lord, hindi namin ibabase, Panginoon, ang mga nangyayari sa buhay namin. Kundi ibabase namin ayon sa pangungusap ng banal mong Espiritu sa buhay namin, O God. Lord, turuan niyo po kami na makasunod sa iyo. Turuan niyo kami, Panginoon, na isuko namin, Panginoon, ang mga buhay. Hanggang kami ay lubusang, Lord, mamatay sa aming sarili upang makapaglingkod kami, Panginoon, ng buong puso. Ayon, Panginoon, sa kilos ng banal mong Espiritu sa buhay namin. Na Lord, Ikaw, Panginoon, ang tatangkilikin namin. Ikaw, Panginoon, ang pakikinggan namin. Ikaw, Panginoon, O God, ang masusunod sa buhay namin.
Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Minsan pa, Panginoon, ay minungkahi mo ang tunay na paglilingkod na ayon sa iyo, Panginoon. Lord, turuan mo kami, Panginoon, na kahit yung mga bagay, Panginoon, na menial things, O God, ay magampanan namin, Panginoon, dahil ito po yung nais mo, Panginoon. Bigyan mo kami ng puso, Panginoon, na mapagpumba. Bigyan mo kami ng puso, Panginoon, bilang servant, Panginoon. Magkaroon kami ng servant heart, O God. Nagbigay kahulugan, minamahal, sinasamba kita. Minsan pa, mahal kita. Kaya kami naglilingkod, Lord, dahil mahal ka namin. Kaya, Lord, minamahal ka namin dahil ikaw ang una nagmahal sa buhay namin. Sinasamba ka namin, Panginoon, dahil ikaw ang una nagpalimbawa sa amin kung ano ang tunay na paglilingkod, Panginoon, na kahit sa kamatayan ay kaya naming akuhin, Panginoon. Alang-alang lamang, Panginoon, sa dakila mong pangalan. Lord, ayaw mo, Panginoon, na manaig ang pangalan mo sa buhay namin. Manaig ang Espiritu mo sa buhay namin, Panginoon. Na kami, Panginoon, ay tatayo sa aming pananampalataya. Ano ba ang aming sitwasyon, Panginoon? Kaya nais mo, Panginoon, na kami, O God, ay makasunod sa iyo. Sinasamba sa aking buhay ay ikaw ang nagbigay kahulugan, minamahal, sinasamba kita. Sa aking buhay ay ikaw ang nagbigay kahulugan, minamahal, sinasamba kita. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Lord, lahat ng ito, Panginoon, ay pinabalik namin sa dakila mong pangalan. In Jesus' name.